Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, COMELEC checkpoints at gun ban nakatakda ng ipatupad. Philippine Navy aminadong maaaring gamitin sa militar ang drone na narecover sa Masbate. 6 na baybayin sa bansa positibo sa red tide. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Inaasahan ng magsisimulang maglatag ng checkpoints ang Commission on Elections sa COMELEC sa iba't ibang lugar ngayong weekend. Ito'y bilang paghahanda ng COMELEC sa election period sa January 11 to June 12 para sa 2025 national and local elections. Nakatakda na ring ipatupad sa parehong panahon ng gun ban kaya't maglalagay na sila ng checkpoints na pangungunahan ng mga pulis at sundalo. Nilinaw naman ng COMELEC na susundin pa rin ang plain view doctrine sa checkpoints at kailangan lamang ibaba ng mga motorista ang mga bintana ng kanilang mga sasakyan at ilaw sa loob. Nagbabala rin sila na huhuliin ang mga lalabag sa gun ban at sasampahan ng kaukulang kaso maliban na lamang sa mga makakakuha ng gun ban exemption sa COMELEC. Aminado ang Philippine Navy na maaaring ginamit para sa military applications ang underwater drone na narecover sa Masbate. Ayon sa tagapagsalita ng Philippine Navy na si Commander John Percy Alcos, bagamat lumabas sa unang analysis na ginamit para sa scientific researches ang naturang device, hindi pa rin nila tuluyang sinasara ang posibilidad na pwede itong gamitin sa military operations. Dagdag ni Alcos, kasalukuyang sumasailalim sa forensic analysis ang drone na aabot ng 6 hanggang 8 linggo upang matukoy ang pinagmulan, layunin at ibang mga teknikal na detalye nito. Giit ng Navy officer, walang dapat ikabahala ang publiko dahil seryosong nakatutok ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa naturang issue. Nagbabala ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa publiko sa 6 na baybayin sa bansa na positibo sa red tide. Ayon sa Shellfish Bulletin ng BFAR, kabilang sa mga ito ang Dumangquillas Bay sa Zamboanga del Sur, coastal waters ng Daram Island, Irong-Irong Bay sa Samar, Matarinaw Bay sa Eastern Samar, karagatan ng Tungawan sa Zamboanga Sibugay Province at coastal waters ng Biliran Island sa Biliran Province. Bunsod nito, hindi pa rin ligtas kainin ang mga uri ng shellfish na makikita sa mga baybaying ito dahil sa nadiskubreng paralytic shellfish poison. Sa kabila nito, ligtas pa rin kainin ng mga isda, pusit, hipon at alimangong makikita at mahuhuli sa mga nasabing karagatan. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.